Hi guys, kumusta? And welcome again to our YouTube channel. Tayo po ay pupunta ng Istanbul, Turkey. Yes. So, itong Istanbul, Turkey, isa to sa mga popular destinations. This is also one of the most unique na country sa buong mundo because merong part kasi guys ng Turkey na kino-cover ng Europe and merong isang part din na kino-cover naman ng Asia. So, it is a multi-continent na country, no? Okay, guys. Sige, so umpisahan natin, no? So, yung kauna-unahan tanong dyan is, tayo bang mga Pilipino ay nangangailangan ng visa papunta sa Turkey? And the answer to that is yes. So, unlike siguro guys, no, sa iba't ibang countries na nakapaligid sa Asia, tayo mga Pilipino, hindi tayo masyadong pinalad maging isa sa mga bansa, no, na visa-free or visa on arrival sa bansang Turkey. So katulad ng Thailand, Malaysia, ayan, yun yung mga bansa guys, no, na kapag passport holder ka, no, ng mga yon, automatically parang anytime na gusto mong pumunta ng Turkey, okay lang. So wala ka nang ibibigay, no, na any requirements. Pero tayo mga Pilipino, required pa rin po tayo, no, na mag-seek ng visa before we can enter the Turkey. Alright, so umpisahan natin. Magkano ba ang amount ng isang visa na kailangan nating bayaran kapag tayo po ay Pilipino? So, meron pong multiple types guys, no, ng visa. Meron yang for students, meron yang for tourists, meron for business and conference, and a lot more. So, as I mentioned, because maraming klase ng visa, maraming din klase of course ng babayaran. Pero ang ibigay ko na siguro sa inyo is yung in-apply natin because we, kumbaga parang we explored two types of visa. One is yung single entry and another one is yung multiple entry. So the first one, yung single entry, this costs you $255. So yung isa naman, yung multiple visa, it ranges between $400 to $500. So multiple, ibig sabihin, kahit hindi ka na mag-apply sa susunod, you just use your visa and you can go there anytime, no, na gusto nyo with a specific period of time. So tayo mga Pilipino, ano-ano po ba yung mga requirements, no, na hinihingi sa atin kapag tayo po ay mag-apply ng visa? Meron po silang contact center or isang number, no, na nagbibigay ng mga information, and pwede po kayo magtanong doon because meron po silang WhatsApp and you can also reach them through email. Mahirap lang silang tawagan kasi hindi talaga sila sumasagot. Pero responsive naman sila guys, no, pagdating sa WhatsApp and also sa email. Based doon po sa mga na-explore namin, no, na mga options, isang agency po yung nakita namin, no, na hindi namin trusted. Kumbaga para syempre ibibigay mo yung passport mo, no, and you don't want naman na ma-scam ka. So itong Agent TR is the name of the agency, no, na accredited, no, ng Turkish Embassy here in the Philippines. So, ayan, bibigay ko din sa inyo yung information kung saan nyo makikita yung Agent TR. Yung application, guys, ng Turkish visa is, again, as I mentioned, via agency, and dapat kayo po mismo yung pupunta because kumukuha po sila ng biometrics. Okay, so, meaning ng biometrics, syempre, ipicturean ka, kukuhanan ka ng mga fingerprints, and syempre kailangan nilang kilatisin, no, that's part of the whole process. So aside from the submission of all the documents, merong konting interview, and the interview I'm also gonna be sharing that to you sa mga susunod na topic. So yung next natin, no, na i-share ko sa inyo mga requirements para po doon sa isasubmit natin ng mga documents para sa pag-apply ng inyong Turkish visa. So, basically, meron po silang 15. Ayan. Siguro ilagay na lang natin dito, no? Yan. Meron silang 15 basic requirements para po sa inyong pag-apply. So, siguro, since nandito na siya sa cellphone ko, guys, basahin ko na lang, no? So, the first one is actually 2 pieces of recent photograph na ang size po niya ay 2x2 inches. Ito po is, again, kahit saan nyo naman to guys kunin, mapapunta man kayo sa isang mall, sa isang photo shop, sabihin nyo lang po na for Turkish visa application,
Or kung hindi po nila alam yon, you just mention the size and white background. So yan, madali yan guys, kayang-kaya nyong kunin yan. So spend mga 200 pesos. Pero syempre no, guys, iba-iba. It depends kung ano ba yung kinuha yung package. So again guys, 2 piraso yon. And nakalagay po dito, bawal po siyang lagyan ng any staple, any pandikit. So as is nyo lang siyang dala-dala, no? So hindi nyo siya ididikit doon sa application form. So number 2, nakalagay dito original passport with at least 7 months of validity. Validity ba sa mga bansa naman, ang hinahanap nila is normally 6 months no na validity, pero ito naka-stipulate sa kanila guys is 7 months no na validity ng inyong passport. So please take note of that. So yung pangatlo nila is birth certificate, original coming from the PSA, and marriage certificate guys kapag kayo po ay kasal naman. So again, kapag kayo po ay sanay na sanay naman sa pag-a-apply ng visa, ito normal naman talaga to na hinahanap, no. Yung sa akin guys, kinuha ko lang po siya sa online na PSA online survey list. So mag-apply lang po kayo doon in 1 week or lesser than 1 week. Makukuha nyo na po yung inyong PSA birth certificate and marriage certificate. Alright? Ngayon kasi very digital na ngayon and mabilis na lang, babayaran nyo na lang siya online, babayaran mo siya via credit card, and then i-deliver na lang nila sa'yo sa bahay mo. And for me, that's very convenient kasi syempre tayo po ay nag-work, right? So yung next natin nun, ito nakalagay dito na requirement is, yes, individual latest income, ITR, lalong-lalo na kapag tayo po ay employed. So, ano bang buwan ngayon? Yung month guys no, na nag-apply ako is September. And as you know, syempre off-cycle yung September, diba? Wala naman talaga tayong ITR na updated by September, lalo na kapag annual po kayo nagbabayad. So, yung sa akin, ang sinamit ko is my ITR ng 2023 pa, which I was able to receive nung sometime mga January or February coming from my company. So, galing yun sa HR. So, again guys, pwede nyo po yung gamitin. So, kung yun po yung pinaka-latest ninyo no, na ITR, okay lang yan, no problem. Kung 2023 yan, you can still use it. So, yung number 5 nila na requirement is kapag kayo po ay employed, ang nakalagay dito is original and certified true copy of your employment certificate which is signed by your HR manager, your president, or your CEO. Okay? So, hindi po sila guys nag-allow no, ng e-signature or I think yung e-signature siguro sa ibang pagkakataon kasi diba hindi kayo nakakapagpa-sign sa boss ninyo. So, minsan ang ginagamit is yung mga e-signature. Nakalagay po talaga dito sa may requirements nila no, na bawal ang e-signature. It should be signed. So, in my case, because, yung certificate of employment ko is outside of the country, so kailangan notarized. So, please take note no, na kapag kayo po ay kumukuha ng certificate or any documents na galing sa ibang bansa, katulad nung case ko, kailangan po yun ay publicly or meron po siyang public notary or notarized po siya sa bansa na inyong kinuhanan. So again, that would certify na yung document na yun ay totoo and authenticated. So next, doon sa may sinasabi nila no, na certificate of employment or verification letter katulad sa ibang mga kumpanya, dapat nandun po yung position. Ayan. So, very specific sila sa dapat na nakalagay doon sa mga documents niyo. So, nakalagay applicant's position, working record. So, dapat nandun din guys no, kung kailan kayo nag-umpisa sa company na yon. So, for example, 2 years na kayo or 3 years na kayo sa company na yon. So, again, ilagay nyo lang siya doon. So, in my case, if for example, no, nag-start ka mag-work ng 2020 or 2021, date started 2020, 2021, and then until to the present. Ang nakalagay pa dito, dapat meron siyang monthly or annual income. So in my case, ang pinalagay ko po ay yung monthly ko, and then pinalagay ko din po lahat guys no ng allowances just to make sure no na makita nila no na meron po tayong meron tayong monthly flow of income no katulad ng sinabi ko. Again, nakalagay din po dito, hindi po pwede ang e-signature and lalong-lalo na kapag ang certificate of employment is galing sa ibang bansa. So kailangan notarized siya. So if retirement certificate, so syempre guys no,
Hindi lang naman pambata yung mga nagpupunta ng Turkey, di ba? Doon sa mga may edad na and retired na po kayo. So, ayan, pwede po kayo, basta meron po kayong retirement certificate from the company. So, kung kayo naman po ay sponsored ng inyong business, so dapat meron pong company business registration yung mismong company ninyo. So, katulad ng ITR, PIR, mayor's permit, or SEC, or yung Securities and Exchange commission certificate. So, ayan guys, dapat kasama po yan. So, again, kung galing sa ibang bansa or sa ibang bansa nakabase po employer ninyo, so, ayun, kukunin nyo po yan, dapat notarized din siya. Again, in my case, naka-notarize po siya. Another document no, na nire-require nila is itong original copy of bank certificate and or bank statement no, na naka-address sa may Turkish embassy. Ang nakalagay po dito ay IN, so meaning both nyo po siya isasubmit. So again guys, in my case, pumunta na ako sa bangko, nag-request na ako ng bank certificate, bank statement. So nilagay ko na siya lahat kasi again, wala namang mawawala, right? And kung nakalagay siya sa requirements, why not? Kailangan natin siyang ibigay. Nakalagay dito, showing sufficient funds covering all of the costs at least 8 months of the applicant. In my case, kasi yung bangko guys no na kinuhanan ko, which is my personal bank, is wala po daw silang 8 months. So, ang meron lang sila is parang 6 months, yun daw yung pinakamatagal nila no. So yun na lang yung kinuha ko kasi syempre sabi naman nila lahat naman doon nag-a-apply sa kanila ng visa, yun din daw yung kinukuha. So, I still opted for the 6 months no na bank certificate and average daily balance no for the last 6 months. So, again, as your bank, kung meron ba silang 8 months, 6 months, or what, kung ano yung maximum nila, and that will already be very useful. So, kung kayo po, ito dinagdag lang nila, no, kung kayo po ay sponsored no ng inyong kumpanya, for example, company trip or business conference or any na may kinalaman sa company ninyo, yung bank certificate po ng company ninyo, yun yung kailangan. Dapat meron din po silang bank statement. So, dapat nakikita din doon kung ano ba yung laman or kung gaano ba kalaki yung company na yun. So, yung company na sinabi ko katulad kanina na dapat kompleto din sila ng mga documents. Okay? Another document guys no na kailangan ninyong isubmit is itong notarized affidavit of company support. So ano pong ibig sabihin nito? Remember guys, kapag kayo po ay susuportahan ng inyong company, hindi lang sapat yung meron kayong employment letter, dapat talagang nakalagay doon na itong trip na ito ay sponsored ng company, all expense paid, babayaran ng company yung hotel, ticket, yung mga pupuntahan ninyo, yun bayad ng company yun. And dapat nakalagay din po siya sa isang document na nakasign po. It's either your HR head, HR manager, or your company president. Okay? Yung guarantee letter naman, na nakalagay doon sa may requirements is that guaranteeing the embassy no, na kayo po ay babalik sa Pilipinas kasi meron po kayong trabaho and temporary lang yung pupuntahan ninyo. And good for, kunwari, 1 week kayo or 2 weeks lang kayo doon. So, technically, hindi po kayo magtatagal sa Turkey. Yung ibang requirements dito, nakalagay lang is kapag invited kayo guys no ng government or any private sector, international companies or institution holding office in Turkey. So, again, meron silang special notation dito no na original invitation letter addressed to the embassy coming from the government office. And kung kayo po ay Turkish national, so again, meron po kayo dapat mga IDs and other notarized documents no na galing sa Turkish individual na yon no na nag-i-invite po sa inyo. Okay? So doon sa may portion ng Turkish national na nag-invite sa inyo, kailangan meron ninyo po siyang bank statement kasi syempre siya yung nag-guarantee sa inyo guys no na lahat ng costs or expenses pwede nyo sagutin nila. Okay, so again, that's very, very important. So, nasa number 11 na tayo. Out of the 15 to number 11, nakalagay dito, flight and hotel reservation. So, ito guys, very tricky to itong flight and hotel reservation. Kasi, nakalagay dito, specifically na nakalagay sa kanilang
documents na hindi responsible yung Turkish Embassy kung halimbawa kayo po ay na-disapprove or na-reject, hindi po sila responsible kapag kayo po ay nagbayad na ng ticket or ng hotel. So again guys, please make sure that this is something na kailangan yung manote kasi reservation lang naman. Meron pong mga ibang agency na gumagawa ng mga ganito na nagpapa-register and nagpapa-reserve lang na walang needed na payment. I think even in Agoda, you can do that for your hotel, pero for the flight, it depends on your flight agencies or travel agencies. So again, iba-iba po yan. Copy of the detailed itinerary. So detailed itinerary meaning day 1, day 2, day 3, ano gagawin nyo sa Istanbul, ano gagawin nyo sa Turkey. So, ayan, kailangan nyo po yung ilagay dyan. Next is, if there is no visa yet, don't buy a ticket. So again, nakalagay po siya na note dito. Wag po muna kayong bibili ng ticket, pero you can also ask your travel agency just to do a reservation. So that's also possible. And kapag kayo po ay under 18 years old, kailangan nyo po ng consent letter coming from both parents. So again guys, both parents, hindi po siya mom lang or hindi lang po tatay. So dapat nanay at tatay na consent. Kailangan din ng affidavit of support. And of course, dapat meron din po kayong mga personal ID, school ID, school registration, or proof of enrollment, signifying na kayo po ay isang estudyante. Okay, so bilang panghuli na requirement nila doon sa pagbabayad nyo guys ng visa para dito sa may Turkish Embassy, please note lang na hindi po sila nag-accept ng credit card. That's number 1. Number 2, hindi po sila nag-accept ng peso. US dollar lamang po ang kanilang ina-accept. So, nagkaroon ako ng problem on this one because meron po kasi akong isang bill na medyo nagkaroon ng konting punit. So, very particular po sila doon sa bills na US dollar na dapat walang stamp, walang punit, walang tupi. It's almost perfect bill. So, kung kayo po ay nagpapalit ng US dollar sa ibang like mga bangko or sa mga exchange shops or foreign or currency exchange shops, make sure guys na talagang isa-isahin ninyo yung bills ninyo na dapat talagang almost perfect siya. Hindi naman siya kailangan ng super new bill, but at least hindi po makikita yung stamp, hindi po makikita yung punit, dapat wala siyang butas, and yun lang po yung ina-accept nila, So in my case, since meron po akong konting punit, kailangan ko pang bumaba, maghanap ako ng bangko sa Petron Mega Plaza, and then nagpapalit pa ako ng additional na peso just to make sure na yung ibabalik ko sa kanila walang punit. So yun. So that's again guys, that's a legit na experience ko when I am about to pay already for my visa. So in my case, ang binayad ko po visa ay $255 US. I think the overall waiting time, kung di ako nagkakamali, is mga 1 week. So meron Hi guys, nakuha na natin yung visa natin, Yan, galing sa may Turkey agent PR. So, bigyan ko kayo ng full review and update kung ano ba yung mga sinabit natin para makuha natin yung visa natin to Turkey. Let's go. Okay, ito pa pala, I think yung nakalimutan ko na i-share. Ito. So, kung tourist visa guys, yung inyong kinuha, like in my case, so kapag meron po kayong application na normal lang, meaning okay lang sa inyo mag-antay ng 15 to 20 days, you need to pay only $190 US. Pero, in my case, inavail ko po yung VIP nila kasi medyo nagmamadali ako kasi yung trip ko is October and I'm only applying it last September. I opted to get the VIP application, which is the $255 US. Again, $190 for the normal and $255 US for the VIP. Ang pinagkaiba po nila is only the time. Yung VIP is only 1 week of processing, and then ito pong normal na visa is 15 to 20 days. So almost double to triple of your waiting time. So kung kayo naman guys hindi nagmamadali,
Okay lang yung 190, di ba? Makakasave ka pa ng mga magkano. Pero again, in my case, kung kayo po ay medyo sabihin natin wala ng time or you know talagang mainipin po kayo, you can opt naman to pay the VIP processing no na 255 USD. Paano po ba sila nagno-notify no ng visa? In my case, nag-text lang po sila. So, meron po silang text kasi kahit guys nagpa-follow up kayo sa kanila, talagang hindi sila sumasagot no kahit mag-text kayo or mag-WhatsApp kayo. Hindi talaga sila sumasagot. So siguro antayin nyo na lang muna yung 15 days no na sinabi nila, or antayin nyo muna yung 7 working days no na sinabi nila dun sa may application ninyo, and then that's the only time that you can also follow up. Nag-text lang sila. So yung text nila is actually pwede ko na mabasahin no. Check lang natin. And so nakalagay dito no na good day. This is from Turkey Visa Application Center. So your passport is ready for collection within 2 working days, and you need to pick them up here at the Petron Mega Plaza from 1 p.m. to 3 p.m. Ayan. So nakalagay, please bring the testimony form given by the cashier, and do not delete this message na nakalagay. And you will need to present as a proof that your passport is already in the office. So kindly confirm upon receiving this message. So ayan. So yung message na yun guys, totoo naman no, nung pagpunta ko doon, kailangan nila makita yung message talaga na sinend nila sa'yo, and then saka ka lang nila aasikasuhin. So again, yung pick up time nila is between 1 p.m. to 3 p.m. only within 2 working days. Alright? So ako pagka-receive ko, pumunta na agad ako and kinuha ko na agad yung visa ko just to make sure na para maasikaso ko na lahat ng dapat kong asikasuhin. So ito guys, meron akong nakita doon no sa application center, I mean sa may agent TR, na nagmamakaawa siyang makuha yung passport niya tsaka yung visa niya. Kasi nga ang meron lang siyang dala is yung ID, nakalimutan niyo yung form. Make sure guys no na hindi ninyo makakalimutan yung form na yun, because it's one of the requirements talaga nila. So kahit na anong gawin mo doon, kahit na umiyak ka or kahit na meron kang ID and kahit na mapatunayan mo ikaw yung may-ari ng passport na yon, hindi nila ibibigay sa'yo. So ang sinabi lang nila is, ma'am, balik na lang po kayo kahit tomorrow po ng umaga, ibibigay ko po sa inyo basta meron po kayo nung form. So yung form guys na yon, para siyang receipt no, na as if nagawa na ninyo lahat, na meron na siyang baga natapos na kayo sa biometrics, nakapagbayad na kayo, tapos na kayo sa interview and all. Okay? So balikan natin guys yung interview. So hindi naman siya talaga legit no na interview. I would say it's just a confirmation lang no ng mga nilagay nyo doon sa application form no. So for example, yung on my case, tinanong lang ni ate kailan ba ako pupunta doon, anong gagawin ko, meron ba akong mga planned tours, meron ba akong mga planned activity, and yun yung mga questions no na tinanong nila sa akin. For me, and again, very quick, very transparent all the time. So sinabi ko lang kung ano yung gagawin ko talaga doon, and because this is a company activity, and you know, I just wanted to share that, you know, this is a company activity and ito yung mga gagawin namin sa Istanbul, Turkey. Okay? So, happy to say, no, I was able to get my visa. My visa is a single entry visa, good only for 30 days. So, I'm already okay with that kasi yun naman din yung in-apply ko. This is my first time guys no, napupunta ng Turkey, and therefore, you know, I hope it's not the last, and when I apply again for the visa, I'm already aware no kung ano ba yung mga kailangan kong isubmit. Alright guys, so I hope makatulong po sa inyo to kung kayo po ay nagnanais or kung kayo po ay nagbabalak, nagpaplano na pumunta ng Turkey or ng Istanbul or ng Ankara. Okay? So hanggang sa uulitin guys, see you, and kita-kits na po tayo sa ating susunod na trip, which is sa Istanbul, Turkey. Let's go!